ganun pa man nangyari kay Kuya Bentot mga kabayan, unawain pa din natin, bigyan pa rin natin ng chance sa kagustuhan natin na maging okay sila. Nandito ako, nandyan kayo na handang umunawa at magbigay ng chance kay Kuya Bentot. Kasi isipin na lang natin, no, titinan na lang natin yung kabutihan niya na nagawa mga kabayan. Yung mga simpleng pagkakamali niya, yung mga simpleng ano niya, madali lang naman hilutin yun eh. No? Very simple lang naman yun. Hindi naman siya pumatay ng tao mga kabayan eh. Very simple lang naman yun. Madali lang mahilutin yun. So ayan po mga kabayan, habang kami ay nagko-coffee at nagnanang ng kanilang mga paa dahil nilamig. O tinan niyo po si si Tatay Romy parang naglaro ng luksong tinik na nakaganyan yung nakaganyan yung talampakan, nakaganyan yung dalawang paa para initan yung kanilang mga talampakan po mga kabayan, habang si Kuya Bentot naman ay busy din sa panunood ng pelikula. So, ngayon po mga kabayan, pag-usapan po natin di ba po, nag-umpisa na tayo sa CR, no? Nag-umpisa na tayo sa CR, naudot na po yung CR dahil yung pag-deliver ng ating materials na dapat nga noong nakaraan nag-order na tayo. Kaya lang, hindi po natin nagawa kasi panay ulan. And kailangan, pag nagpa-deliver dyan mga kabayan, sabayan po namin. Kasi, para may tao doon, no? Wala tayong pwedeng pagsabihan doon mga kabayan, kailangan i-guide po namin. Then, mag-aantay sila ni Marwin. No? Ganun po ang mangyayari. Naudot yung CR, and then, after ng CR mga kabayan, ay meron na rin nag-sponsor dito, no, sa Yero, dito sa extension ng bahay ng mga kabayan. Kaya hindi ko pa naitanong kung okay lang ba mabanggit yung full name or meron silang screen name na gagamitin po mga kabayan. Itanong ko pa po yan, no, yung sa banggit, hindi ko pa kasi natanong, nakalimutan ko. And basta meron na, no, yung ating buting sponsor, no, actually dalawa na po mga kabayan. May isa na nagpadala ng, kung hindi ako nagkakamali, 32,000, and then yung isa is 25,000. So banggitin ko po soon yan kasi hindi ako tiyak, no, baka mamaya makalimutan at mabanggit ko yung pangalan na bawal pala. So, ganun kasi minsan nangyayari mga kabayan. Kaya pagpasensyahan nyo na dahil ako yung minsan nakakalimutan sa dami ng ginagawa natin. So, bukod sa CR and paglagay ng bubong mga kabayan, pati yung kwarto para sa para sa dalawa, kay Kuya Marwin and Kuya Bentot, para tatlo sila, tagi-isang kwarto. So, yun po yung ang gagawin natin. CR, maglagay ng bubong, no? And then, maglagay ng kwarto kasi wala na pong problema sa budget. Nandoon na po yung budget mga kabayan. Ang problema lang natin ngayon is panay ulan. And then, yung pag-deliver natin, plus bagyo na naman ulit and everything. So, sinunod-sunod tayo mga kabayan ng weather natin ngayon, panahon natin ngayon na hindi natin mapipigilan. Kaya na-delay din po yung ating mga ginagawa. Kaya pasensya na ha, kasi ganun po talaga. Kalaban natin yung panahon kapag hindi sang-ayon sa mga ginagawa natin, hindi rin natin magagawa, no, matarget yung mga schedule natin or yung mga materials, yung gagawa and everything. So, nakadepende po tayo palagi sa panahon. At ngayon po mga kabayan, dahil mayroong nangyayari na may mga problema tayo dito kay Kuya Bentot, kay Tatay Ronnie, no? Ang tanong, matutuloy pa kaya? Itutuloy pa kaya natin yung kwarto ng dalawa? No? Itutuloy kaya paggawa yung kwarto ni Kuya Marwin and Kuya Bentot sa mga nagdaan ng mga problema, no?
ituloy pa ba natin or hindi na? So ano po sa palagay niyo po mga kabayan? No? Ipagawa natin yung CR, yes. Ipapagawa talaga natin yung CR. Ipapagawa natin yung bubong, yes. Ipapagawa talaga natin yung bubong, no? Ang tanong na lang mga kabayan, after ng CR at saka bubong, ituloy po ba natin pagawa yung 2 kwarto para sa mga 2 binatilyo na si Kuya Bentot and Kuya Marwin. So, ako po mga kabayan, no, gagawin po natin yung kwarto nila ni Kuya Bentot and Kuya Marwin, no, kay Kuya Bentot ay kay Kuya Marwin, walang problema. Kasi wala naman sa ngayon, so far so good, wala naman naging problema kay Kuya Marwin. Yes, ipapagawa po natin sa kanya. Yung 1 kwarto, papagawa po natin para kay Kuya Marwin. Ang tanong natin dito mga kabayan, kung magawa din ba kay Kuya Bentot. So, ngayon, pag-isipan natin ng maigi po mga kabayan kung paano kay Kuya Bentot. Kung isabay natin paggawa kay Kuya Bentot and kay Kuya Marwin, kasi nandiyan naman na yung budget mga kabayan, walang problema. Pero kung ako po, no, ang decision ko ay ituloy ko pa rin po yung papapagawa ng 2 kwarto para kay Kuya Bentot and Kuya Marwin, no? Dahil nandiyan na yung budget, bukod sa nandiyan na yung budget mga kabayan, bigyan ko pa rin po ng chance si Kuya Bentot. Titinan natin kung anong difference na may kanya-kanya silang kwarto, no, kung magkakaproblema pa din, kung masisigawan pa rin ba niya si Tatay Romy, kung mauutusan pa rin ba niya na kunin yung gamit ni Kuya Bentot. Kasi po mga kabayan, ang nangyayari dyan, na isa ang kwarto, nandyan po lahat ang gamit nila, nandyan po lahat ang lagayan ng mga kailangan nila. So, ang nangyayari, kasi puro padlock ang nangyayari. So, may mga pagkakataon, nilawakan lang ko na lang po talaga yung aking unawa mga kabayan. May mga pagkakataon na nasisigawan si Tatay Romy ni Kuya Bentot. Pero si Kuya Marwin, hindi naman po niya nagagawa kay Tatay Romy. Kahit alam ni Kuya Marwin na lagi nakasarado or lagi nakapadlock yung bahay ni Tatay Romy. So, si Kuya Bentot lang po talaga. Kasi siguro, mahina ang pandinig ni Kuya Bentot, mahina ang pandinig ni Tatay Romy, no? Ang akala ni Kuya Bentot, yung boses niya mahina lang. Siyempre lagi siya naka-high pitch po mga kabayan. Dahil ang dinig niya ay sakto lang yung kanyang bulyaw dito kay Tatay Romy. So ngayon po, kung nagawaan natin ng kwarto, no? Halimbawa, ito, dito, 1 kwarto. 1 kwarto dito, and then 1 kwarto doon. Tagi-isa sila ni Kuya Marwin and Kuya Bentot, no? And then, pag natapos na po mga kabayan, kwarto dito ni Bentot, kwarto doon ni Marwin, bahala na sila kung saan sila mamili. Lahat ng mga gamit nila, i-wash out natin from the kwarto of Tatay Romy. Lahat yan. Walang matira dyan, kahit balahibo nila mga kabayan, no? Walang matira dyan ni isang gamit sa kwarto ni Tatay Romy. Lahat ng gamit ni Marwin, ilagay ko dito. Bahala na si Marwin dyan sa kwarto niya. Wala ding gamit dito na mahalo sa kwarto ni Marwin na gamit ni Tatay Romy and gamit ni Kuya Bentot. Bukod tanging gamit lang ni Marwin. So ngayon, lahat din po ng gamit ni Bentot mga kabayan, walang matira din dyan ni Anino ng mga gamit ni Bentot, wala ring matira. Dito ko rin ilagay lahat, no? Sa makatuwid po mga kabayan, ituloy ko pa rin po, unawain ko pa rin si Kuya Bentot, bigyan ko pa rin ng maraming chance, no? So, ibigay natin yung tagi-1 kwarto para sa kanila, na upang sa ganun ay magsama pa rin sila, hindi sila magkakahiwalay, no? O walang maging fair sa kanila.
na wala nang magagalit or wala nang magsisigaw ni Tatay Romy, no? Wala nang mag-uutos na magbukas diyan sa pintuan na lagi nakapadlock po mga kabayan, kasi wala na silang dapat ikagalit or wala na silang dapat iutos ni Tatay Romy, kasi mayroon na silang kanya-kanyang kwarto. At lagyan ko rin po mga kabayan ng padlock. Si Bentot, lagyan ko ng sariling padlock niya. Si Marwin, lagyan ko rin ng sariling padlock niya. Si Tatay Romy, bahala din siya sa kwarto niya, no? Bahala din siya sa kwarto niya mga kabayan. Ang importante doon, makikita natin ngayon mga kabayan, kung meron pa tayong maririnig na sigawan, kung meron pa tayong maririnig na meron nagagalit dahil may kanya-kanya na silang kwarto. Kasi intact na po ang budget dito mga kabayan, no? Intact na po ang budget sa bubong, sa yero, ayos na. Sa CR, ayos na, no? At mayroon na rin tayong kinontrata. Sinabihan na rin natin yung ating gagawa. Inaantay na lang yung go signal natin. Sa kwarto nila ay meron na rin. Simple lang, no? Simpleng kwarto. At ang importante doon mga kabayan ay yung kwarto nila ay malagyan ng dingding, syempre, no? And then malagyan ng padlock at may kanya-kanya silang tulugan. May kanya-kanya silang tulugan. Bahala sila, bawat isa sa kwarto ng mga kabayan, na wala silang pakialamanan, no? Bawat isa sa kanila. Kasi ang mangyayari po mga kabayan, katulad dito, ito okay na. May papag na dito. Bali doon na lang ang lalagyan ng papag, no? Ito okay na, may papag na dito. Isarado na lang natin to palibot, no? Isarado natin to palibot. Nakayero na yan. Isarado palibot. Itaas lang to ng konti para naman kahit papaano hindi pala pwedeng itaas to mga kabayan kasi nakaano na dito. Ayan, oh. Pag itaas yan, babalik ang tubig papunta dito sa loob. So, kailangan ganyan pa rin siya kahaba. No? Diretso pa din. Hayaan mo na. No? Tulugan lang naman nila yan. Malaki namang space dito. No? May tao lang naman dito pag gabi na at pag nagpahinga sila. Tapos, ang importante, may lagayan sila kanya-kanyang gamit. So, close natin yan. Maglagay tayo ng pintuan na may padlock. I-close natin yan. Nakabubong na yan. No? And then, dito naman sa kabila, ganun din, i-close lang naman din natin yan. Lagyan ng papag katulad niyan. I-close lang naman din natin yan. Lagyan ng papag. At lagyan din ng padlock. So, ito, magiging open lang po yung mga kabayan. Kasi kung isarado din natin yan, no? Wala nang tagusan ng hangin. Mainit na siya katulad na sa kwarto ni Tatay Romy na medyo mainit na kapag tanghaling tapat, no? Mainit na siya. So open pa rin, doon pa rin yung fresh air mga kabayan. Ang importante sarado yung kwarto nila, pero dito sa teres-teres na mga kabayan, nakaganyan lang siya, nakayero lang yan. Then open pa rin siya mga kabayan. Kasi yung saingan nila dyan, yung kalan, dito ko yan ilalagay sa gitna. Para paglabas ni Bentot dito, makita niya kaagad yung kalan. O, paglabas din ni Marwin, ganun din, makita kaagad ang kalan. Ganun din kay tatay. Kumbaga, nasa gitna yung nila dito, lutuan. Kasi yung dirty kitchen nila, kahit saan lang naman nila ililipat yan yung dapugan nila. Kahit saan lang naman yan, kung saan sila tumambay, doon, dalhin. Dapugan doon. So, walang problema. Ang importante, maayos natin yung lutuan nila, yung kwarto nila, yung dapugan, binibit-bit lang na nila yan, transferable, no, kumbaga. And, titinan natin, kapag nayari na po mga kabayan, ang kwarto nila na may kanya-kanya sila, titinan natin. Bibilhan ko rin ng mga gamit si Bentot, like, lagay ng damit, katulad ka Tatay Romy. Yun naman ang kailangan. The rest, wala na. Lagay ng damit ni Kuya Bentot, bibilhan ko yan para ma-organize yung gamit niya. Ganon din kay Marwin. No, mayroon ding Durabox. May Durabox din na lagay ng damit niya na masalansa ng maayos, ma-organize ang mga gamit nila. Para
kumbaga, ginawa natin to, binigyan sila natin ng paraan na malinis, na walang sigalot, walang manigaw, walang magalit dahil nakapadlock, in everything na meron na silang kanya-kanya. So, diyan natin makikita kung yung problema ay maayos natin. No? Kasi may kanya-kanya na wala nang rason Pero kung may kanya-kanya silang kwarto mga kabayan at meron pa rin akong marinig na may mag-utos ng kunin mo yung damit ko, kunin mo yung susi, open mo yung kwarto in everything, nag-uutos pa rin. No, nag-uutos pa rin na wala nang rason mag-utos, wala na rin rason galit kay Tate Romy kasi lahat ng gamit nila ay ilalagay ko dyan. Pati yung halimbawa yung mga chinso, hala sige, itabi mo yan bintot para hindi pakialaman ni Marwin, hindi pakialaman ni Tatay Romy. Itabi mo yan. Kay Marwin din yung mower na isa, o sige, itabi mo rin yan sa, gawin mong, unan. Para walang talaga. Para walang pakialaman sa isa't isa. Walang pakialam sa isa't isa. Pati chinso, 2 chinso ni Bintot, o sige, ilagay niya yan sa kwarto niya yan. Gawin niyang isa, gawin niyang unan, yung isa gawin niyang tanday. Bahala sa dyan. Tapos kay Marwin naman, yung mower, o sige, itabi din niya yan. Lahat na naka-specific na para sa kanila, na galing kay Nanay Mia, isaggregate ko yan. Bintot is para kay Bintot, Marwin is para kay Marwin, Tatay Romy is para kay Tatay Romy. Oh. Pati siguro mga kutsara ng mga kabayan, lagyan ko ng pangalan. Para walang away, pati kaldero. O kung mag-away pa sa mga kabayan, bigyan ko rin sila ng kanya-kanyang kalan. Oh, pati yung kusina, gawin ko rin 3, hatiin ko. Kalan ni Bintot, kalan ni Marwin, kalan ni Tatay Romy. Kung mag-away pa rin sila, kung mainit pa rin ang ulo ni Bintot dahil sa padlak-padlak or sa pati kalan. Ang gagawin ko, 3 kalan bibilhin ko. 3 gas din. Pati kutsara, lagyan ko ng pangalan, kaldero, pinggan, sandok, lahat na in everything. Para wala talagang gulo. Kasi gusto natin na magsama sila. Gusto natin na hindi sila mag-aaway, hindi magkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Binibigay natin lahat. Binibigay natin lahat mga kabayan kung ano yung dapat natin gawin. Kaya ngayon, gumagawa ako ng solusyon, ginagawaan ko na ng paraan na maiwasan yung mga bagay-bagay. No? Kaya, pag tapos ng CR mga kabayan, isunod namin tong bubong. Pagkatapos ng bubong, isunod namin yung kwarto. Para matapos na yung problema doon sa padlak-padlak ni Tatay Romy, na wala nang, hindi na maririndi yung tainga ni Marwin na marinig niya na mayroong sumisigaw. Para wala nang maiinis. Wala nang maiinis. Oh. Kwarto Bintot or kwarto Marwin. Dito, kwarto. Sa'yo yun. Lahat gamit dyan, kunin ko, gamit Marwin, lagay dyan, gamit Bintot, lagay doon. Kwarto. Para doon sa kwarto mo, bahala ka kung magpadla ka 24 hours. O walang magagalit sa'yo dyan kasi kwarto mo lang yun. Ikaw lang. O pwede rin ipadlock mo yung pintuan. Pwede rin hindi mo buksan. O doon ka dadaan sa bintana, labas-pasok. Para wala nang bukas-bukas yung pintuan mo. Sa bintana ka na lang, yun na lang gawin mong pintuan. Para walang makaakyat niya. O, kwarto. O dito din kwarto. Kwarto din. Lahat gamit. Doon sa'yo, lahat gamit Bintot. Dalhin ni Bintot dyan, damit niya, chinso niya ng 2. Kasama niya dyan, chinso. Kasama niya. Lahat. Lagyan natin ng yero yan. Wala nang problema. May budget na dyan sa yero at saka sa kwarto. Wala nang problema. Ang sayo naman, ang kasama mo doon, lahat ang gamit mo. Yung karatilya, itabi mo rin yan ha. Baka mamaya kung saan-saan yan
makarating yung karatilya mo. Yung karatilya mo, ilagay mo yan doon. Yung mga pala mo, dalhin mo yan doon sa kwarto mo. Ano pa ba mga gamit mo? Mga pala, mga bara, ano pa ba? Yung mga kalaykay. Ito. Ito. Oh, ito, sa'yo to. Dalhin mo yan sa kwarto mo. Itong bara. Ito, sa'yo yan. Ito, sa'yo yan. Paghati-hatiin ko. Pati ito. Oh, yan, sa'yo yan ha. Itong gasolina, dahil gamit to sa ano. Oh, dalhin ko yan sa kwarto. Ito kay Marvin tong Mawir. Itong chinso kay Bintot. Ito. Ito naman, doon to sa kwarto mo, lagay. Ne? Pati ito lagay sa kwarto. Ha? Oh, itong chinso kay Marvin yan. Ang gasolina, sinong magtatabi ng gasolina? Sino magtatabi ng gasolina? Saan ko ilagay? Kaninong kwarto ko ilagay itong gasolina? Diyan lang doon. Ha? Ah, dyan lang yung gasolina? Ah, kala ko may magtatabi dyan sa gasolina. Baka kasi may mag-aaway pa sa gasolina. Ha? Ibay na lang. Ha? O hatiin nyo ni ano, kasi may Mawir ka, Marvin. Hatiin mo yung gasolina kasi meron naman din siyang chinso. Tapos itabi nyo rin. Para pag nagsigaryo kayo. Dyan na lang yan. Ay, Diyos ko mga kabayan. Sinasabi ko lang po mga kabayan para lang talaga. Ay, lahat na lang talaga. Kailangan natin isubo. Kailangan natin ipaintindi sa kanila. Yung mga bagay-bagay. So, yan po mga kabayan ang gagawin natin, ha? Pagpasensyahan lang muna. Hindi pa natin magawa. Naka-schedule dapat yan noong nakarang araw para umpisa na tayo pa-deliver. Kailan? Naudlot na naman mga kabayan. And then, isang araw lang pagitan, udlot na naman kasi may super typhoon na naman ang ano and everything. No, siyempre marami din tayong mga schedule na iba. So, siyempre pag hindi matuloy, sige, gawa tayo. No, proceed tayo sa ibang schedule mga kabayan pag hindi pa natin kaya gawin yung CR. Pero nandyan na yung ano, naka-ready na yung butas ng CR mga kabayan. Butasan na lang natin yung drum. Then, i-flooring natin. Tapos magtayo tayo ng ano. So, sana ay magawa natin kaagad. Ako nga, gusto ko na magawa kaagad mga kabayan. Kasi ang budget nandyan na eh. Wala nang problema eh. No, yung materialis na natin sa paghahakot. At yung weather natin is ganito. O, diba? So, ayan po mga kabayan. Tuloy na tuloy ang paggawa ng kwarto ni Kuya Bintot and Kuya Marvin. Ganun pa man nangyari kay Kuya Bintot mga kabayan, unawain pa din natin, bigyan pa rin natin ng chance na kagustuhan natin na maging okay sila. Nandito ako, nandyan kayo, na handang umunawa at magbigay ng chance kay Kuya Bintot. Kasi isipin na lang natin, no, titinan na lang natin yung kabutihan niya na nagawa mga kabayan. Yung mga simpleng pagkakamali niya, yung mga simpleng ano niya, madali lang naman hilutin yun eh. No? Very simple lang naman yun. Hindi naman siya pumatay ng tao mga kabayan eh. Very simple lang naman yun. Madali lang mahilutin yun. Titinan pa rin natin yung kabutihan ng puso niya. Titinan pa rin natin yung kabaitan niya. Titinan pa rin natin yung kasipagan niya. Kumbaga, hindi pwedeng matakpan yung kanyang magagandang ginagawa. Na marami na siyang magagandang ginawa mga kabayan. Yun lang naman ang problema niya is yung pag-iinom lang at yung pag-aabuso sa katawan niya mga kabayan, no? Pag-aabuso sa katawan at saka yung pagsisigaw kay Tatay Romy, no? Ay para bang kumbaga parang hari siya dito, kumbaga. Mahilot lang naman natin yan. Madali lang hilutin yan at maayos natin. Kaya ituloy pa rin natin yung ano, yung paggawa ng kwarto para happy ending at para magiging maayos sila at magkasama pa rin dito sa kabundukan. Kasi nga, ang haba ng panahon na nagkawalay-walay, no? Nagkawalay sila and then ngayon naman ay hindi pa sapat yung panahon na magkasama sila and then yun na naman, problema na naman, 'di ba? So gawa natin ng solusyon yung maliit na problema mga kabayan para manatilis lang magkasama dito.
And then, pag mayroon silang mga kwarto, mga kabayan, syempre, continuous pa din po yung ating pangaral sa kanila, pag-monitor sa kanila, no, and yung paggabay sa kanila, mga kabayan. Kaya yan po ang ating gagawin. Abangan nyo po soon, very soon, kapag na-deliver na lahat ng mga materialis. Unahin ko muna materialis ng CR po, mga kabayan, kasi hindi naman po kayang iakyat niya ng sabay-sabay. Then after materialis ng bubong, then after materialis ng kwarto nila. Diyos ko, sana hindi tayo tagain sa sa delivery charge, dahil Diyos ko, mga kabayan, sa kabila, no, 6,000 per delivery. Kung marami, chap-chapin po nila yan, mga kabayan. Halimbawa, marami, no? Ang gawin nila, sa maraming order mo, gawin lang 3 beses sila mag-deliver para ma-chop-chop nila. So, ang per deliver po yung, mga kabayan, 6,000. O, imagine na. So, 3 balik na deliver ng materials, magkano po yun? O, 6,000 times 3. Magkano po yung, mga kabayan? Ang laki. So, sana dito ay hindi ganun kalaki, mga kabayan, no? At pang-isahan yung deliver, hindi yung... Ibig ko sabihin, hindi tayo hindi nila ma-charge ng malaki po, mga kabayan, kasi more or less baka nasa 4 na delivery dito, mga kabayan. Isa sa delivery ng and then hindi ko alam dito sa bubong kung kayanin. O halimbawa, palagay na natin 3 order, 3 delivery din. O, di ba? Kaya doon sa kabila, mga kabayan, nung na-realize ko na nakita ko yung per delivery 6,000, umaray talaga ako, mga kabayan. Sayang, sabi ko, grabe. Kaya pala ang laki ng inabot sa mga pinapagawa natin, no? Nagulat ako, ito lang ginawa natin pero umabot ng ganito kamahal, kasi grabe pala yung delivery, mga kabayan. Sabi ko, my God, yung delivery natin, ilang beses mag-deliver, makakatayo na rin tayo ng light materials. Kaya light materials yung ating pinagawa, kasi makalist tayo ng expenses. Sayang, yung 6,000, yung 5,000 per delivery, kung maka-4 ka, maka-5 ka, maka-6 ka, naku, makabili na rin tayo kahit papaano. Kunti lang idagdag mo doon, makabuo ka na rin ng bahay na light materials. Kaya pag nandito tayo sa kabundukan, matic light materials. Kasi iwas sa delivery charge, iwas sa expenses and everything, no? At lalo na kapag medyo maliit yung ating budget. So, kailangan, pagkasya lang natin, kailangan budgetin lang natin, kailangan ay makakabuo tayo ng kahit maliit na bahay. Ang importante, nabigyan natin sila ng magandang at disenteng tahanan. So, mga kabayan, maraming salamat pa rin po sa ating lahat. Abangan nyo po ito dahil soon magagawa na natin. And salamat sa walang sawang panunood without skipping ads. Paki-like and share pa rin po. And we love you all. God bless us all. Mwah! Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.